Okay. So, mag-start muna tayo sa sinabi ni Paul. Yung topic natin kagabi about Yung Paul sabi. yung sinabi sa Timothy na yung very prevalent kasi ngayon, maraming mga pangalan ng lilitawan, especially sa SOCMED, like Catherine Kirk, even as early as Catherine Cook, Catherine Kuhlman pala, and then yung mga new blood like David Diga Hernandez. Ito yung mga American naman to, na David Diga Hernandez, parang ano naman siya, more on Hispanic American, na who focuses on blessings. So, napag-usapan natin kagabi na there's nothing wrong with blessings kasi nga there's so many passages na if you obey God, if tingnan natin sa even sa Old Testament, na if you're obedient, if you keep the commandments, if you meditate the Word of God, merong blessings talaga nakalakip. However, kapag hindi kasi kapag yung mga ganong messages, ang tawag nila doon, cherry pick nila, pipili sila dito, pipili sila dito. So, pagdudugtungin nila at sasabihin na, oh, nakita mo na kapag sinabi nyo sa Bible, gusto nila na ang katumbas ng kayamanan ay blessing. Tama, ang kayamanan ay blessing, ang blessing galing sa God. So kapag ikaw ay believers, dapat blessed ka, dapat wala kang sakit. Yung tinatawag nila yung mga sakit na yan, mga demonic yan. So pag may headache ka, kailangan makast yan. Parang ang ano nila lalagi is parang positivity, lahat positive, walang negative na mangyayari sa buhay. Natataliwa siya sa reality na tinuturo ni Jesus Christ. Si Jesus Christ ba, na nakita mo na ba siya na nag-cast out ng masakit ang ulo? Wala naman. Masakit ang ulo ng anak ko, pakigaw, wala naman. Ang dinadala sa kanya, putol lang, yung tinatawag na yung ang tawag doon, lame, yung walang, hindi talaga makatayo since birth. Yun ang tawag sa kanila. Tsaka yung mga lumpo. Yung lumpo, yun. Tsaka mga bulag. Bulag. Talagang literal na after na gamutin ni Jesus Christ, from bulag, nakakita. From pilay, nakalakad. So, yun ay literal. Tsaka, hindi undeniable na makikita ng tao from destitute, wala talagang solusyon, wala nakakagamot, wala nakakagaling. Kaya pag ginamot ni Jesus Christ, tatawagin talaga nila miracle. Miracle means no explanation na paano yun, wala namang ininom na gamot, wala namang pinahid, pinagdasal lang ni Jesus Christ. Yung bulag, lumura siya sa putek, pinahid dito, sabi maghugas ka din sa ilog. Pagbalik niya, may nakakita na. So, yun ang example ng healing ni Jesus Christ. Bakit yung mga healers ngayon, puros mga more on psychological? Sasabihin, yung tiyan ko masakit eh. Pero nung pinag-pray over ako ni pastor, nanginig lang ako. Pag tampiso ko sa semento, pagtayo ko, medyo nawala na. Tapos nung tumalon-talon ako, palakpakan ng mga tao. So sa tingin ko nga, wala na nga. Ganun. So, sasabi nga doon, yung yung as early as Catherine Kuhlman, 1960s pa yon, meron doktor talaga na naging suki na nagpunta sa kanya na bumalik din sa doktor. And then, syempre, doktor yung sasabi, na sasabihin ng doktor, ito talaga pasyente ko na nawalan na ng pag-asa or nagkaroon ng pag-asa, nakita si Catherine Kuhlman, pumunta sa kanya, tinulak sa noo at tumumba, tinulak hanggang nagsawa na siya. Sige, magaling na ako. Pagdating ng doktor, hindi naman magaling. So, yung challenge siya ng doktor na sige nga, magpaano ka nga ng palabas ka nga ng pruweba, may gumaling. Wala naman silang may palabas ng pruweba. Another incident naman na sa silpyan nila ng mga ganong fake killer. Another incident naman na itinigil yung pag-inom ng gamot o yung paggagamot dahil nga
dahil nga sa tinutulak-tulak siya sa noo, akala niya magaling na siya, and then yung doktor sinasabi hindi ka pa magaling, pagtigil niya ng ininom niya gamot, natuluyan siya tuloy. So, yun nga, ibig sabihin, ang pagkakaano lang sa kanya is psychological. Like, ikaw, pwede mo naman sabihin na, yung arthritis ko, mahirap itayo, kaya mahirap iganon yung tuhod ko, hirap po. Pakilihans nga, pastor, nilihans ni pastor, yung palakpakan ng mga tao, parang naano ka lang ba, nadala ka lang ba sa emosyon mo, Oo, tama. Pero pag baba mo na ng stage, wala nang uwian ng mga tao, ika-ika ka na naman. Diba? So hindi siya totoo na hindi siya totoo. Kaya marami nagpo-question sa kanila, yung mga ganyan pa, healer sila. Kenneth Copeland, Joyce, yung mga tinatawag nila na faith healer. Itong example nga sinasabi nila, yung pinaka-controversial na latest ngayon, si Catherine Kirk na Kirk. Catherine Kirk or Kirk. Na yung bata nangingisay sa sahig. Tapos yung nanay, sabi niya, tinanong yung nanay na nagbayad ba kayo dun sa mangkukulam kung sino man yung nagdahilan kung bakit nagkakain yung bata. Sabi, nagbayad. O sige, magbayad din kayo. Parang sinisingil niya yung nanay para gamutin yung bata. Hindi niya nagamot. Magbayad ka pa sa more. Yung ganun. Hindi pa rin galing yung bata. Uwi kayo, eventually gagaling din. Meron bang ganung healer? Na, kaya nga miracle Doktor pwede pa. O bibigyan ka ng reseta. O inumin mo to, pagbalik mo, check natin kung may improvement. Doktor yun. Iba yung doktor sa miracle healer. Si Jesus Christ, never naman siya nag-heal ng sige, uwi ka, bulag ka ngayon, uwi ka, kuskusin mo lang ng kuskusin ng putik yung mata mo. So hopefully, after 3 days, baka bumuti-buti. Wala naman ganun Kasi nung sinabi ni Jesus Christ na binigyan niya ng instruction na maghugas ka ng mata dun sa putik sa ilog. Paghugas niya, gumaling talaga Kaya si Jesus Christ, na yung pangalan niya talaga, kumalat ang gusto, bilang healer, talagang dinudumog siya ng mga tao. So, yung pagiging miracle worker niya, or miracle healer niya, is true and undeniable and physical and visual. Makikita talaga ng tao na, sino yun? Sasabihin ng tao, kamukha niya yung dating bulag Tapos sasabihin, tapos yung dating bulag, ako yun. So, verifiable. Tapos, pati yung merong ketong, nung ginamot niya yung may ketong, pinapunta niya sa priest. Sa priest sa kanila, ang priest sa kanila, katumbas ng natin, hindi pare nasa Katoliko. Ang priest, katumbas siya ng doktor, na siya yung taga-check, taga-verify, kung yung ketong ay gumaling nga totally, na pwede na makihalubilo sa tao, or kailangan lumabas doon sa syudad, sa city, sa pader na city para hindi siya makahawa. Ganun ka importante yung role ng priest para yung sakit na nakakahawa kagaya ng ketong is hindi kumalat. So after gamutin ni Jesus Christ yung tao may ketong, pinapupunta niya doon sa priest nila at the time to verify the healing. So verifiable ang healing ni Jesus Christ. Unlike yung mga healers ngayon na merong doktor na nagko-question na asan yung proof ninyo na meron kayong mga nahil. Ang tagal na ninyo, dekada na kayong gumagawa ng ganyan. Bigyan nyo lang kami ng 10, tatahimik na kami. Wala silang ma-produce. Wala silang ma-produce na na ito dati may cancer. Na ito yung merong medical record na may cancer patient. Ngayon, kung magaling na, yung doctor magpuprove na, miracle nga na wala yung cancer. Wala silang ma-produce na gano'n. Puro silang na nakaupo, biglang tumayo, puro naghilera ng saklay, naghilera ng wheelchair. Ang daming wheelchair na asan yung pilay na tumayo? Asan yung pruweba na dati siyang pilay na ngayon tumayo? Wala silang may pakita. So, and ang warning nga si Jesus Christ niya, by their fruits you shall know them. Ano yung by their fruits? Ang ginagawa ng mga kahit ng Christians, sine-check yung lifestyle nila. Anong lifestyle nila? Magkano yung work nila? Sundan mo yan pagkatapos ng
Pagkatapos ng crusade, anong itsura, saan naka-hotel yan? Anong itsura ng sasakyan yan? Ilan ng secretary niya, ilan ng bodyguard niyan? Anong worth ng suot niyan? Diba? Magkano pera niya sa bangko? Lahat yun, usisain mo kasi kung may pera man yan na nanggaling sa hiling niya, binabalik ba niya sa tao na yung sa totoong nangangailangan, kung totoong, unang-una kung totoong ministry niya is tumulong sa tao. Pero kung ginagamit lang niya sa basta mamahaling damit, mamahaling relo, lahat, o anong benefit nun dun sa mga totoong nangangailangan? Kasi kung merong pera na nalikom siya sa ministry niya, siyempre ibabalik din niya yun dun dun sa may nangangailangan financially. Hindi niya kailangan niya ibili ng mamahal ng sasakyan. Hindi naman kailangan, makakarating din naman siya from A to B kahit na mag-commute lang eh. Eh sila nga Paul nga, naglalakad lang yung time nila eh. Yung mga attending na yung mga... Oo, yung ganon. We understand na kung gusto nilang tumravel, pwede mag-aeroplano. Pero hindi na kailangan bumili sa sariling aeroplano. O diba, yun yung point. Yung check mo yung lifestyle nila, ano yung saan nila dinadala yung nalikom nila na pera dun sa mga tao na umasa na gagaling sila o yayaman sila kapag nagbigay sila ng pera dun sa ministry ng pastor. Napaka unfortunate kasi marami sa mga nila na nabibiktima nila, una-una desperado in terms of walang trabaho or naghihirap sa negosyo o naghihirap byudo o nasa dire situation sila financially, tapos may sakit pa or may sakit, wala ng pera, tapos sasabihin nila na pag nagbigay kayo ng pera papalitan niya ng 10 beses 100 times. Minsan nga literal pa sinasabi, magiging God told me na pag may nagbigay ng ganito magiging milyonaryo, ganyan. Wala naman sa Bible yun na magtrabaho ka. pag sinabi magtrabaho ka. Ganun. Pero hindi sinabi na pag nabigay ka sa ministry, bibigyan may kapalit na milyon ka agad, may milyonaryo. Hindi lang ganun. Pero sinabi, God loves a cheerful giver. Yes. Na babalik niya na tenfold na may kapalit. Pero hindi yung riches lagi na magiging mayaman ka na may pambili ka ng sports car, may pambili. Kagaya ng ginagawa ng mga ngayon, ng mga prosperity preacher, ganyan. Yung verse kagabi, yung sinend ko sa'yo, natin. Check ko rin kung tama yung recording. So far, so good naman. Ay, yung pagtataltalan ng mga tao. Yan yung sa Tagalog. Mas mapag-isip at salat sa katotohanan. Yan. Na nagsisipag akala na ang kabanalan ni para ng pakinabang. Ayun, yun yung Ano ba sinabi. babasahin ko siya sa Tagalog? Sige nga. Ikaw naman sa English. Nakano Sige. tayo? Sige yun. Oo, sa 1 Timoteo 6:5. Pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan na nagsisipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Yun yung Tagalog. Sa Tagalog. Tapos na yun, di ba? Hanggang doon na lang yung 1 Timothy 6:5 sa Paraan ang ng Biblia. pakinabang. Oo. Yeah, unfortunately, yung translation sa Tagalog, nagbura sila ng isang linya. Kasi sa English, sabi sa King James, 1 Timothy 6:5, perverse disputings of men of corrupt minds and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. Ito nga yung nakakaano sa mga tao nito na kung nakakarinig ka na siguro ng tao na gano'n mismo na uy, na-bless ako, bakit? Kasi nagkapera ako, uy, bibless kita, bakit? Bibigyan kita ng pera, uy, parang yung equivalent lagi ng blessing, pera. Although, we understand na in this day and age, blessing is pera. God can use money to bless you. Pero hindi laging money yung equivalent kasi you can make money pero kung hindi yan blessed ni God, walang blessing ni God yan o sa masamang parang kinita, masakit sa ulo, mabigat, tapos mawawala rin kaagad. 'Di ba yung pinag-usapan natin about
obeying God in terms of integrity, di ba? Yes. So, ito yung tinanggal din sa dun sa Tagalog. Sabi dito, from such withdraw thyself. So, sa Tagalog, yung mga ganyan, layuan mo na. Alisin mo na yung sarili mo sa kanila. So, may commandment si Paul kay Timothy na loosely paraphrase, huwag ka nang makisama sa kanila, umalis ka na lang, or lumayo ka na lang sa kagaya nila. Sipin mo, nakakatakot Kaya isang verse na topic natin, nung tinignan natin sa translation sa Tagalog, nagtanggal agad ng isang linya. Nakatakot. Kaya nga, stick lang So tayo sila tayo. yung nagtanggal niyan, sila yung may accountability. May accountability sila na nasa Revelation 20 na kung sinong nagbawas ng salitaan dito, itatanggal din ang pangalan nila sa Book of Life. So it doesn't mean na Bible na siya, pero may mga binawasan sila. Binawas. Isang Or linya. increase nila. Twist, Oo, yung pa yung isa pa nakakatakot kasi akala mo nababasa ng Bible pero may mga tinutwist sila maliligaw ka pa rin nilandas. Ganun. Kaya it's important na babasahin mo siya line for line galing sa original and huwag ka na mag-aksaya na magbasa pa ng iba-ibang translation. Actually, ngayon ko lang talaga nalaman yung mga basta alam ko Bible. Pero hindi ko tinitingnan kung ngayon ko lang nalaman talaga yan. Yung complete talaga na walang binawasan yung King James. Yung ba yung King James? Ang ganda kasi sa King James is... Kaya lang wala siyang Tagalog yun. Hindi, yun yung ginagawa na lang natin. May Tagalog. Convenient sa atin may nag-translate. Tapos pag makikita na may bawas. Ikaw cross-reference na lang natin. Yan, katulad yan, actually malalim pa rin yung pagtataltalan, hindi ko alam ibig sabihin. Pero sa English, ang sabi ng perverse disputings. Disputes means, di ba, nagtatalo. Pag sinabi ko, merong dispute lang, meron kayong pagtatalo, di ba? So, perverse disputes of men of corrupt minds. Ang sabi dyan, pagtataltalan ng maruruming isip, yung may sabi gano'n. And destitute of the truth. Destitute means salat sa katotohanan, di ba? Tama ba? Supposing that gain is godliness na nagsisipag akala ng kabanalan ay parang yung pagiging banal, yun ang paraan ng ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Gain, in English na gain is godliness. Yan. So, meaning na yung gain means, di ba? Pag sinabi mong gain is monetary. Or maybe yung maraming dahil alam nilang maka-Diyos ka. 6'5". Tapos alam nilang meron silang mapapakinabangan sa'yo. 6'4". Kung tayo 6'4", first time 6'4", para mas maintindihan natin. Ano ito? Related siya sa mga taong gano'n, yung mga I mean yung mga Diyos. Yung mga preacher. Preacher. Preacher pala ang hindi pala. Kung tayo 6'4", He is proud. He is proud knowing nothing, but doing about questions and self-strifes of words, whereof cometh envy, strife, railings, evil surmisings, perverse disputings of men of corrupt minds, and destitute of truth, supposing that gain is godliness. So, yun nga, sa Bisaya, di ba, ang tawag ang sa Bisaya kasi pag sinabing gains, ganansya, kita. So, meron siyang monetary na katumbas pag sinabing gain is godliness. Ganyan. Gain is godliness, from which withdraw thyself. Tapos ito pa, kaya nga we know na ang topic ni Paul dito is about money or about ganansya, kumbaga sa Bisaya. Sabi sa verse 6, but godliness with contentment is great gain. Ewan kung anong sabi sa Tagalog diyan. Ano yun yung? Yung kasunod yung verse 6. Ano yung tawag din yung? 1 Timothy. First Timothy siya. 6:6. Dapat talaga pa may Bible din pala akong hawak din. Huwag na sa cellphone.
Oh. Ito, tulad sa cellphone, hirap na. At tuloy mo muna sa Sige, English. sa English naman, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Ikaw rin nag-bring up nito na wala naman tayong dala ng dumating dito sa mundo. Diba? Yeah, o yung And it is certain that we can carry nothing out. hubad kang umalis, hubad ka rin babalik sa Kanya. Mm. And Jesus himself, sabi niya, na yung kayamanan is doon ka save for yourself treasures in heaven. Sabi nga na, where moth and rust cannot destroy and thief cannot steal, di ba? Yung mag-impok ka ng kayamanan sa langit. Sa langit, ganyan. So, kasi kung i-study mo talaga yung about money, kung talagang gawin natin, topic yan, is kung masyadong mataas ang hangad mo na pera, sabi nga, may sinabi sa Proverbs na huwag mo akong gawing masyadong mayaman para kalimutan kita. Huwag mo rin ako masyadong gawing mahirap. Loosely paraphrase na lang Huwag mo rin masyadong gawing mahirap at baka magnakaw ako at I will use the name of the name of God, or I will curse thee. Sabi ganun. But rain, gawin mo lang akong raiment. Hanapin mo natin yung verse na yun. Pamitin ang hula. Pero in other words, parang merong gitna na na kung ano lang yung kailangan mo, yun lang maging kontento ka na. Yung content. Kasi sabi nga ni Paul, 'di ba, yung meron kang pag-usapan natin kagad, meron kang kinakain, meron kang damit, 'di ba? But just like me, yung kita ko, hindi ko ina-assume na sa akin lahat. Parang tinawag lang sa akin ng Diyos. Parang kung ano lang para sa akin, doon yun lang. Do kita ko naman yun. Pero yung iba, hindi ko magawang, parang hindi ko magawang gastusin ko siya para sa lahat sa akin. Kundi meron una yung tithes ko sa Panginoon Diyos. Tapos pangalawa, may mga tao kang, may burden, na may mga tao kang tinutulungan, gano'n. Kasi ang role natin talaga is stretch your arm. Pag hindi ka gano'n, matakot ka sa Panginoon Diyos, kailangan manalangin ka na iunat niya yung kamay mo sa pagbibigay ng tulong, and then iunat ang kamay mo sa pagbibigay ng saya. So yun ang character as believer na gano'n. Dati wala mabait na ako pinanganak na ako mabait. Pero mas lalong naging yung nadoblihan pa yung kabayitan. Yung parang, yun nga, as believer, kailangan, ang mga kamay mo, iunat mo. So ako, ang prayer ko talaga, sabi ko, Lord, iunat mo ang kamay ko from Luzon, Visayas to Mindanao. Tapos biglang may mga nagchat-chat na, mga taga ibang na. Kasi nga, in prayer ko from Luzon, Visayas to Mindanao, gano'n, iunat ng kamay ko. And then, ito naman kamay ko naman sa iunat niya na pagbibigay ng saya. Doon talagang, naman, kahit nung hindi pa ako believer, ganun yung ginagawa ko. Pero mas lalo pang naging kagamit-gamit pa. So in short, yung kita ko, hindi ko siya inaangkin na solo. Ang sa akin, pinahawak lang sa akin ng Diyos to. Kaya lang ako binibigyan ng ganung kalakiki. Kasi nga, alam niyang napakalaki ng puso ko. Tsaka hindi ko sinasamantala yung pera na kung ano-ano lang ako, saan lang siya. Halimbawa, kung yung hindi ako nagsusugal, walang bisyo. Kukunin ko lang yung, kahit nga sa pagkain nga, sa grocery, halos wala nga. Kasi nga, yung pera ko,
nakalaan lagi siya sa ano, sa mga dapat tulungan talaga. Ang ganda yan. Oo. Basta And then importante, again, oo. ano, yung ginagawa mo is you're doing that now that you are a believer. Sabi Yeah, mo, yeah, oo. diba? Yeah. And yung ginagawa mo na yan is may katumbas yan na merong kalakip yan pagdating natin na ma-meet natin siya someday, na may katumbas siya na gantimpala, sabi nga niya sa Revelation. Yes. Ganyan. At saka at the same time, parang wala naman, ginagawa ko ito, hindi naman para yung I know naman talagang naman yung the more you give more blessings to come, gano'n. Pero sa akin, hindi ko na siya iniisip yung gano'n. And then, yung faithfulness ng Diyos, yung katapatan niya, salita ng Diyos, talagang tinutupad niya. Kahit hindi mo na hinihingi sa Kanya. Ganon. Tapos, kung naman meron naman akong mga dapat nahingi na beyond pa doon sa binibigyan niya or above. Yun talaga, pinagpipray ko talaga para mas lalo ako marami pang matulungan pa. And then your life ko to be a channel blessing and then to be a blessing just like in this company na maging tunay na kagamit-gamit pa ako. Gano'n, kapakipakinabang. May verse ako na na katulad na sinasabi. Pag pala Bible Tagalog na. Pag Joy, order mo nga ako ng Tagalog sa Shopee. Sa Shopee, no? Ito yung tinutukoy mo. Proverbs 11:25. He that watereth shall be watered also himself. Tapos Proverbs 11:25. The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be watered also himself. And then Luke 6:38. Give and it shall be given unto you. So, meron talagang mga verses na kapag ikaw ay naging mapagbigay is meron binibigyan. Ang nagiging problema kasi dito sa mga prosperity preachers na to is that saan yung picture natin kanina is yung kaya lang kasi sa kanila business, parang pinagkakitaan na nila. Oo. Ang sa kanila, ang problem, kasi kapag nakakita ako ng prosperity preacher, sasabihin, name it and claim it, ganyan. And puros pera-pera, puros healing, ganyan. Tapos pakikinggan mo yung teaching nila, titingnan mo ngayon sa Bible. Pag chinek mo sa Bible, either nagagalit sila, or mali sila, or both. Tapos pag siyempre kailangan din nating i-double check sa Bible yung tinuturo nila kasi preacher sila, tinuturo nila yung Bible eh. Diba? Kung ikaw lawyer ka, kunwari, kahit anong profession, doktor ka, kunwari lang, doktor ka, marami kang sinabi sa akin. Hindi ba't dapat hindi ka ma-offend kung umalis ako sa clinic mo at humingi ako ng second opinion, third opinion, fourth opinion, especially pag life and death situation yung in-advise mo sa akin, binigyan mo ako ng tanning, di ba? So, ganun din sa scripture. Ganun sa scripture na sasabihin mo na, uy, kapag ganun din sa mga preacher. Kita mo yung ng preacher, Miss Malua, ang lagi nilang ginagamit yung sa Malakay, na kailangan magbigay ka ng 10%, kailangan binibigay mo yan kay God, which is sa pastor, sasabihin na sa amin. Tapos pag binasa mo yung scripture, hindi naman ganon. Kasi ang pinapagalitan doon ang pinaprophesy doon ni Malakay is yung mga priest na tumatanggap ng 10% sa Jerusalem, sa mga Jews, sa mga sa mga Israelites. Tapos, instead na i-offer nila, mapakinabangan ng mga priest doon sa temple, 10% ng 10% yun inuwi nila. So kinagagalitan sila ng prophet ni Malakay na you're robbing God. So yun ang ibig mo sabihin na they cherry pick the scripture tapos kukunin nila yun para ipantakot, gagawin nila, i-weaponize nila yung verse niya, gagawin nilang pantakot dun sa hindi nagbabasa ng Bible. Kita mo na merong verse kapag hindi ka nagbigay
sa amin. Pero pag binasa mo, mali, hindi naman yun ang ibig sabihin. Kaya galit sila sa mga nagbabasa ng Bible. Kasi ayaw nilang malaman. Ayaw nilang mabuking sila. Yung katotohanan talaga. Ito yung mga term nila. Do not criticize those things that you don't understand. David Diga Hernandez. Meron pa sinasabi, it is none of your business. Si Benny Hinn. Isipin mo, business. So inamin niya talaga na ginagawa niyang business yung religion. Yung ano niya. It's not yung so bakit no wonder, ang yayaman na nila, meron siyang mansion, meron siyang limousine, napakayaman na ni Benny Hinn. Dahil kinikriticize nga yung best friend niya si Kenneth Copeland na may eroplano, na meron, di ba? Hindi naman, in short, sila ang ano talaga. sila yung epitome talaga ng false preacher, false prophet. Si Benny Hinn lang, pakinggan mo siya paano magturo eh. Anong alam natin sa Trinity? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Pakinggan mo yung turo niya. Merong ang God the Father, tatlo. God the Son, tatlo. God the Holy Spirit. So they're all 9. Ano? Saan sa Bible yun? Ang sakit sa ulo pakinggan eh. Di ba? Tapos sasabihin mo, ay walang basahan ng Bible. Sinabi na ako sa yung tao na ganun. Walang basahan ng Bible. Hindi pwedeng kung kami sabihin na walang basahan ng Bible kasi nagpipreach ka ng Bible eh. Araw-gabi mo akong sinisenda ng Bible verse. Tsaka nagtuturo ka ng salita ng Diyos. Nagtotoo. Ay, di bali sana kung ano lang. Di bali sana kung nagpa-check ka lang sa akin. Check mo nga itong preacher na to. Yung mga preacher dapat ang magiging trabaho lang nila, magturo lang ang salita ng Diyos. Magturo and hindi nila dapat kagalitan ang mga nagdo-double check sa kanilang tinuturo. Kasi it's a matter of eternal destination yan eh. Yung mga pumapasok na tithes and then love offering, gamitin lang yun sa gawain ng Diyos. Wala namang masama, pabayad nila ng kuryente sa bahay, pamalengke nila sa bahay nila. Pambili nila ng kung anong pangangailangan, di ba? Kasi wala nga silang trabaho. Yun ang Imagine si Paul, apostle na yan, pero sinasabi niya na hindi siya nanghihingi ng pera. Apostle na siya, nakakulong na siya. Tapos ang trabaho niya, taga-tahi ng tent. So meron pa rin siyang hanap buhay. Apostle na yan. True apostle, hindi yung apostola ng ano ngayon. And then, dalawa lang naman ang pagpipilian natin eh. Ang Diyos at ang pera. Nagagawin mong Diyos. Oo. So, ang pera, pag siya, hindi siya dapat, dalawa lang dapat na, isa lang dapat na sampayin eh, ang Diyos at or pera eh. Pause muna tayo kasi maingin truck magre-reflect ko sa video. Pause muna tayo. Check mo nga sa Joy kung... Ay, na-stop ko yata. Ay, hindi natin natuloy yun. Pause ko lang.